So tara, pag-usapan na natin ngayon kung ano yung mga nabago dito sa V4 versus sa previous version. Bagay-bagay yung nulok ng ADV. Tinanggal ko muna yung windshield, tapos garnish lang yung iniwan ko. Binabagayan ko kasi itong mags eh. Ayan o, para same ng kulay. Tara guys, pasyal ko kayo today. So for today's video, punta tayo sa Honda Paranaque. Kasi balita ko dumating na ngayon yung bagong Honda Click 125 V4. Alright, so nakabit na rin pala natin yung visor nitong Ayuchi BX. Tingin ko nakatulong nga, buwasan yung glare. Yung bumagay pa rin naman sa forma natin no. Yung sa mga interesado pala dito sa Ayuchi BX, meron tayong 25% off dito PM nyo lang ako sa Facebook page ko, Newbie Rides, para masend ko sa inyo yung link and discount code. Pero ipa-flash ko na lang din dito sa screen yung discount code ko. Madali lang naman tandaan, Newbie Rides. Feb 13 pa lang ngayon, ngayon lang daw dumating yung bagong Click sa Honda Paranaque. From experience kasi, hindi rin talaga ganun kadami yung units or yung stock ni Honda tuwing meron silang bagong motor. Like for example, itong bagong Click V4, ang sabi nila nung launch, Feb 10 daw available na sa mga Honda branches. Pero Feb 13 na nagkaroon dito sa Honda Paranaque. And Honda flagship tong nasa Paranaque Yun yung bagong ADV 160 ang sabi Feb 2 magiging available nationwide. Pero hanggang ngayon wala pa akong nakikita Konti lang daw kasi yung dumating na units. So swerte yung mga nakakuha ng maaga ng ADV 160 road sync. Pero tara, tingnan natin kung maraming dumating na Click 125 V4 dito. Alam ko marami rin naghahanap dito Alright, so dito na tayo, Honda flagship Paranaque. Kaya ito guys, ang maganda pag naka Ayuchi BX ka, pag magpa-park in public, pwede mong tanggalin kasi naka quick release mount. Tapos yung cable naman guys, may cover na rin yan or may cap para in case umulan, hindi mababasa. Napakadali lang tanggalin, isang pindot lang, slide, yun na. Pwede nyo na itago sa U-box. Alright, let's go. So ito agad bumungad sa atin guys. Ito yung Click 125 V4. Boss Reg, good afternoon sir. Pero bago natin pag-usapan kung ano yung mga nabago dito sa V4 na Click 125, tingnan muna natin yung mga motor na nandito sa showroom ng Honda flagship Paranaque. Ito guys, may ADV 350 sila dito, down payment and monthly amortization sa mga interesado. And marami silang unit dito So may red, may black. Itong ADV 160 yung previous version pa to. Hindi pa to yung road sync And guys, may bagong kulay pala ng Click 160 dito Yung color white na matte. Ganda rin Again, hindi to bagong version bagong kulay lang. And ito naman yung standard na Click 125 V4. I-discuss natin mamaya yan. And may dalawa silang Smart Edition dito. Itong matte na parang light brown. And ito yung gusto ko. Itong matte na metallic gray. Yung guys yung kulay niyan. May mga Navi rin pala sila dito sa mga naghahanap nito guys. So sa mga hindi alam ang difference ng Smart Edition versus nitong Standard Edition. Ang difference lang nito, itong Standard, di susi pa rin yan. And walang idle stop to. While itong Smart Edition naman, naka-smart key system na yan. So remote na lang. And meron na ring idle stop. And may alarm na rin to. And dito sa fairings pala, emblem tong Smart Edition. While decals naman dito sa Standard. Pero other than that, same specs naman tong Smart Edition and itong Standard. So tara, pag-usapan na natin ngayon kung ano yung mga nabago dito sa V4 versus sa previous version. Siyempre, unang-una, iba na yung look ng harapan nito. Talaga namang mas sporty na. Kasi itong Standard no? And for me, mas aggressive na nga yung itsura nitong V4. And upgraded na rin pala yung headlight nito. So mas malayo na and mas malawak ang buga niyan. So hindi lang pala mas pogi itong V4, mas safe na rin sa night rides. And to complement yung sporty look, naglagay din si Honda ng parang air vent dito. Yan guys, kahit sa Standard meron yan dito sa gilid. So for me, hindi na utility scooter itong 125 no? Pwede na rin pamorma. Pagdating naman sa mags, walang nabago dito. Same pa rin ito ng previous version. And another improvement pala dito sa V4, mas lightweight na rin yung swing arm nito. And syempre, pag sinabi mong lightweight, more on performance ang improvement yan. And isa pang improvement na gusto ko is yung taillight. Yan guys, napaka-sporty na ng dating. Talagang bumagay sa sporty look ng harapan. Ito guys, yung sa Standard, same lang naman. Pero ibang-iba na yung dating nitong V4, no? Pagdating naman sa U-Box, in-improve na rin to. Kasi mas malaki na to at 18 liters.
So definitely mas marami ka nang malalagay dito. And since originally utility scooter tong Click, hindi pwedeng mawala tong functional hook. Kailangan nyo yan guys kung namamalengke kayo, grocery, dito nyo isasabit yung shopping bag nyo. And balik tayo dito sa ilalim, kasi hindi lang pala itong swing arm ang in-improve nila. High efficiency radiator na rin yung kinabit dito. Pagdating naman sa panel, same pa rin to. Walang difference, fully digital pa rin. Same for both standard and smart edition. And lastly guys, meron ka pa rin USB port dito sa front pocket. Ito yung sa smart edition. And meron din naman dito sa standard. And guys, sa mga available na kulay dito, kumpleto naman sa Smart Edition dito sa Honda Paranaque. Again, meron sila nitong matte na light brown. And meron din ng favorite ko, itong matte na metallic gray. Tingnan nyo man guys yung pagka-metallic niyan. Pero sa standard, yung gray lang yung meron dito. Although ito rin naman yung pinakagusto ko sa standard, wala lang sila nung white and black na standard. And para sa presyo naman, itong standard model is 82,400 pesos. And 86,900 naman tong Smart Edition. Pero kung kukuha kayo ng V4, I suggest itong Smart Edition ang kunin nyo. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaangas to. Pero kung kukuha pala kayo dito sa Honda Flagship Paranaque, I suggest mag-message muna kayo sa Facebook page nila. Pupost ko na lang dito sa screen. Kasi ang sabi sa akin, yung iba daw dito naka-reserve na. So sa mga talagang interesado, mag-message na kayo para ma-check nyo muna kung available pa yung gusto nyo. And baka pwede na rin kayo magpa-reserve. Siyempre, hindi kumpleto yung pasyal natin dito sa Honda Paranaque. Kung hindi tayo sisilip sa mga big bike. Kaya tara. Kung papasyal kayo dito guys, hindi pwedeng hindi kayo dadaan dito sa second floor. Andito kasi yung mga big bike. May Rebel dito. Goldwing. Alright, meron dito ang CBR 650R. Yan ang daming CB ngayon ah. Nung huling punta ko, ubos na to eh. And meron din silang Hornet 500. Race bike yata ng Honda to, no? Hindi ko nga alam kung anong motor to eh. Africa Twin. Transalp na sobrang lakas pala. And ito guys, bagong dating lang daw to. Nag-iisa lang. White na XADV. Kaso sold na pala oh. Kala ko sold to newbie rides eh. Ibang level talaga tong XADV, no? Parang pag nagkaroon ka nito, goods ka na. And may NX500 din dito. For me naman, very comfortable na adventure touring bike. So kung meron kayo natitipuang big bike dito guys, takbo na kayo dito sa Honda Flagship Paranaque. Along East Service Road lang to, bago magbikutan kung galing kayong Sukat. And ito pala yung CB1000R na demo bike. Binibenta na ng Honda to. Yung guys, 700,000 pesos. For me, good deal na yan. Kasi alam ko, 5,000 kilometers lang ang tinakbo nito eh. And phase out na rin to. So, magiging rare na tong model na to. Tara, let's go. Silip lang tayo sa mga tropa natin dito. Bossing! Hey, boss. So, mga idol natin to. Oy, sir! Mga idol natin to, busy-busy. Alam niyo ba yung huling bumati sa atin? Madumi yung kamay ni sir. Nako, ano yung idol na lahat niya? Sir Vic! Yes, hello. Busy ah. Oo. Alright, so again, sa mga naghahanap ng V4 na Click 125, oh guys, mabilis maubos to. Mag-message na kayo kagad or pumasyal na kayo dito sa Honda Flagship Paranaque. Yan, ito maganda guys, kung naka-Yoshi ka, alam mong safe lagi yung BX mo. So napakadaling ikabit. Ganyan lang kasimple. Tinikabit nyo lang itong isang cable. Minimalist na setup pero very convenient. And guys, ano pala ang take nyo dito sa new look ni ADV? Okay ba sa inyo itong ganito? Walang windshield. Alright, so sa mga interesadong kumuha ng Click 125 V4, anong kulay yung napupusuan nyo? Ako kasi yung matte na metallic gray talaga yung gusto ko. Ang ganda, no? Parang mas gusto ko nga yung matte metallic gray kaysa sa matte black eh. Kasi halos itim na rin yung itsura niya eh, no? Pero tamang-tama lang yung pagka-metallic. Yung tinanong ko rin pala si Boss Reg kung kailan yung labas ng ADV 160 road sync sa kanila. Baka daw next week dumating yung units. Pero puro road sync variants lang daw yung in-order nila. Which for me, tama lang naman. Kasi doon sa bagong ADV 160, syempre yung road sync ang hinahanap ng mga tao. Yung ABS type, same lang naman ng previous model. Parang naninibago ko eh dito sa look ni ADV dito. Parang bukas na bukas yung harapan. Parang ibang motor yung dala ko eh. Wala akong nakikita dito. Pero yung hampas ng hangin, same pa rin naman. Walang difference. Kasi puro maliliit na windshield lang din naman yung gamit ko dito. And by the way guys, quick plugging na rin pala. Kung sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, kung trip nyo naman yung mga ganitong klaseng content, please click the subscribe button below. And like and share the video. And guys, malapit na rin pala ako mag 100,000 followers sa Facebook page natin. So baka naman pwedeng isama nyo na rin yun. Salamat. So maraming salamat guys sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita kayo sa next one. Ingat kayo palagi. Always ride safe. Peace out.